Nilalaro mo ba? Medyo traffic na guys pag ganitong oras, no? Nag-deliver nga pala tayo dyan sa kantin. Shout out natin si Ma'am Ros. Almost 10 years na. Almost 10 years ko na siyang customer. Okay. Malapit na siyang magka-bonus ng views. Bonus na views, no? Alright. Sana all. Customer ko siya na mula pa ang 2014. Yan, 2014. So 2024 na ngayon. 10 years na nga. Malapit na nga siya magkaroon ng bonus. Kaya dito tayo magkakapit ito. Sarado pa. Hindi yata may angat yan. May angat.
araw din tayo walang video dahil nagkaroon tayo ng kalusugan problem. Medyo nadali tayo ng ulan-ulan, trangkaso ba, kaso nawalan ng ganang kumain, walang panlasa, tapos laging tulog, kaya wala tayong video mga ilang araw. O shoutout nga pala natin ang ano natin yan, mga kapuso, kapamilya at kapatid sa barangay San Roman, Northern Samar. Nakatapos lang ng fiesta nila. Kumusta kayo? Shout out sa inyong lahat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mabuting kalusugan. Lagi niyong tatandaan na pwedeng magpahinga pero bawal sumuko. Alright. Medyo iba pa yung boses natin kasi may hangover pa tayo mula sa lagnat. Ubod sipon, may konting hilo, pero kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ipagpatuloy ang ating mga gawain sa pang araw-araw, sapagkat medyo mahirap ngayon ang buhay pagka walang income, pagka wala kang trabaho, walang makain. Kasi ang lakaran dito o kahit siya no, pera talaga ang importante. Kaya tigilan nyo na yung kakasabi na hindi kailangan ng pera para maging masaya. Pipiliin ka ba masaya o mayaman? Siyempre napapanood ko to, ang pipiliin ko lagi yung mayaman. Kasi yung saya, tamo, mauubos din yung saya. Lalong lalo na sa panahong nagugutuman ka na. Masaya ka pa ba nun? Tapos meron kang mga bayarin, magiging masaya ka pa kaya nun, diba? Sabi na hindi kailangan ng pera. Pera ang lahat, pera ang sagot sa lahat. Kaya mong mag-resolve ng problema para sa pera. Eh kung wala kang pera tapos may problema kung dapat ayusin na kailangan ng pera, sa tingin mo magiging masaya ka kaya nun? Diba? Hindi ka magiging masaya nun dahil hindi kayang ayusin ng problema mo at lalong lalo na kailangan ng pera. Pero kung mayaman ka, halos lahat ng problema kaya mong ayusin. Eh masaya ka nun, madami ka pang kaibigan, madami ka pang kamag-anak. Yun ang epekto ng pera. Kaya kung papipiliin ka saya or yaman, abay sa yaman ka. Paano ka naman magiging masaya kung hirap na hirap ka sa buhay? Yung mga nagsasabi hindi kailangan ng pera para maging masaya, tapos hindi naman nadadala sa langit ang pera, nagsasabi lang nun kasi excuse lang nila yun, kasi ayaw nila magsikap. Magsisikap ako, mapapagod ako, parang gano'n. Hindi naman kailangan ng pera, hindi naman madadala sa langit yan. Hindi mo talaga madala yun, patay ka na eh. Pero sinisiguro ko sa iyo, maiiwanan mo ang pamilya mo na maayos. Maayos sila.
Kesa naman iwanan mo silang puro utang, eh problema nga yun. Diba? Ang pera din talaga madala sa langit yan. Pero marami kang pwedeng gawin habang buhay ka pa. Yan ang pera. Huwag mo lang gagawin Diyos ang pera. Kasi pera lang yan. Pwedeng kitain yan pag nagsikap ka lang. Tingnan mo ako. Ganoon ako kasikap. Hindi naman ako masipag, masyaga lang. Ultimo 100, 150. Isang araw, pwede na yun. Basta may pumasok lang sa'yo. Kahit may lagnat, kahit may sakit, huwag lang pilay. Hanggat makakapagmaneho, o sige. Itong pagbibideo natin guys, hindi naman to sabihin na tayo aasa ba lang. Ano ko lang nito na siya, balang araw mababalikan ko ang mga ginagawa ko, remembrance ba. Mali mo pagtanda ko, di mababalikan ko to. Ganito ko lang trabaho ko araw-araw dati. Delivery, alright, diba? Dinideliver ko ang mga produkto na siyempre akin, sarili ko to. Kaya wala tayong amo guys, wala tayong amo, sige samahan. Hawak natin ang oras natin. Siyempre may pagkikisamahan din tayo, mga kapitbahay, mga kasamahan sa negosyo, mga customer. Pwede na natin pagkisamahan. Ang ibig ko lang sabihin, hindi tayo empleyado. Pero walang masama sa pagiging empleyado guys, kasi ang empleyado talaga, lalo meron kang degree or skills ka, ang pagiging empleyado ay sigurado na agad ang kita mo, sigurado na ang income mo agad nun, diba? Yun ang empleyado. Ako nagkaiba naman sa nagninegosyo. Ang nagninegosyo kasi kaharapin mo ang anong klaseng pagsubok yan anong klaseng mga bayarin. Minsan may lugi ka pa. Pero kung empleyado ka, sigurado na ang sweldo mo sa isang buwan may darating na sa'yo agad, diba? Different mo lang yun, ayos na. Wala kang puhunan, kundi katawan mismo, trabaho ka ng trabaho. Yung pag ninegosyo kasi nandyan lahat yun stress, puyat, sabayan mo na lang pagod. Siyempre pag walang empleyado mo, absent or lasing, hindi nakapasok, siyempre ikaw ang gagawa. At saka ang payo ko sa inyo guys, huwag kayong magninegosyo na hindi nyo kabisado, hindi nyo alam gawin. Halimbawa, magninegosyo ka ng kantin, di ka naman marunong magluto, diba? May kantin ka pero di ka marunong magluto. Paano kung absent yung kusinero mo? Problema yon. Nagnegosyo ka ng vulcanizing, hindi ka naman marunong. Nagnegosyo ka ng talyer, hindi ka naman mekaniko. Nagnegosyo ka ng slaughter, hindi ka naman marunong magkatay, diba? Mahirap yun. Pag negosyo kayo kung saan kayo magaling at kung gaano nyo kakabisado, yun, tip ko sa inyo, tip ko sa inyo. Parang ano lang yan parang artista lang yan. Sa tingin mo tatanggapin ka sa artista, di ka marunong umakting?
Sa tingin mo, tanggapin ka maging singer, di ka marunong kumanta? Ganun lang ang buhay, guys. Sasali ka sa swimming club, di ka naman marunong lumangoy. Problema nga. Ngayon, kung saan ka magaling, saan mo kabisado, yan ang gawin mong negosyo. Halimbawa, marunong kang magtanim. Magnegosyo ka ng farm. Marunong kang mag-alaga ng manok. Magnegosyo ka ng poultry. Diba? Magaling ka magluto. Yan, magnegosyo ka ng kantin. Magaling ka mag-edit, magaling ka mag-video, magaling ka magsalita. Hindi mag-vlog ka. Wala guys, sinasabi ko lang sa inyo ang tunay na nangyayari sa ating lipunan. At siyempre, walang problema sa pagiging empleyado. Saludo ako dyan sa mga empleyado at masisipag. Nagtatrabaho ng 8 oras para sa kanilang boss, para sa kanilang kumpanya. Okay, shout out sa inyo. Saludo ako sa kasipagan nyo. At saka pangit din naman siguro kung lahat tayo may negosyo, wala na tayong customer. Talagang nakasulat na yan sa ating mga bawat isa kung ano ang natin, linya. Pero pwede nating baguhin kung gugustuhin natin. Pwede nating baguhin ang ating buhay. Kasi madali lang naman eh. Madali lang talaga guys. Sabi nyo lang na mahirap pero madali lang. Halimbawa na lang natin yung mga kasama ko, no. May iilan ha, hindi ko na lahat. May iilan akong mga kasama. Reklamo ng reklamo dahil napakamahal, napakahirap kumuha ng licensed driver. Reklamo sila niyan. Mahirap at mahal, ganon. Pero may motor, di ba? May motor ka, wala kang lisensya. Reklamo ka dahil mahal, tapos mahirap. Magkano ba ang motor? May motor, nakabili kang motor, pero sa lisensya hindi. Hindi naman uubos ng 5,000 ang lisensya. Oh. Pero may motor ka, binili mo 30,000, 25,000, mga tigasan. Kung naghulugan ka naman, siyempre nag-down ka nun ng 3,000, 5,000, 8,000. 10,000. Tapos naghuhulog-hulog ka ba nun buwan-buwan? Nakakuha ka nga ng motor eh. Ba't di ka kumuha ng lisensya? Para walang problema. Di ba? Okay, kagaya ng mga ilan nating barkada sa mga sulok ng Pilipinas. Wala, mahirap daw mag-umpisa ng negosyo dahil puhunan ng kailangan. Ultimo man lang food cart or fishbowl sa labas, mahirap punduhan dahil lang kailangan siya ng puhunan. Pero nakakabili ka ng cellphone. Diba? Andito na tayo kay Balubad. Teka lang, putulin muna natin ang usapan natin. Glazing. Yan, Balubad. Manok to. Ha? May order siya. Dami pang tira? Hindi niya alam na may tira ka? Nabi ko. Hindi ko naman dadalhan yan kung walang order. Limang piraso pa naman yan.
balik tayo sa pinag-usapan, no? Balik tayo sa pinag-usapan. Mahirap ka magsimula ng negosyo dahil puhunan ng kailangan. Hindi ko may naisip kong negosyo, pag-ipunan mo. Halimbawa, mga 10 buwan mula ngayon, kailangan mo ng negosyo. Hindi mag-ipon ka. Sabi ka 500, 1 buwan. Pagkano lang isang araw nun? Diba? Kulang-kulang lang 15 pesos isang araw mo nun. Nasa 13 gano'n. 13 pesos isang araw. Gano'n kaluhan yun? Di mo halos mapansin yun. 13 pesos lang. O kaya 14, 15 gano'n. Kahit 20 na. Kahit 20 mo lang. Kahit nga 50, hindi mo ramdam yun eh. Sabi ka ng 50 araw-araw. Mag-adjust ka na lang ngayon sa mga merienda mo, sa mga waiting mo, mga kung ano-ano. Adjust mo na lang. Ang isang buwan mo nun ay 1,500. Isang buwan mo nun ha. Doon sa 50 a day. 50 araw-araw. Meron ka nung 1,500 sa buwan. Tapos makalipas ang 10 buwan, meron ka ng 15 mil. Oh. Yung 15 mil na yun, natabi mo 1,500 1,500 kada monthly, 10 buwan. Pwede ka na magnegosyo. Umpisahan mo na. Kumbaga yung taon na yun, kailangan pagtawid ng taon, edi mayroon ka ng negosyo. Gaano na yun ka-alwan sa buhay? May sarili kang negosyo, kumikita ka naman yung 15 mil na yun pag mapalago mo yun. Sige, paunahin nga natin ito si Kuya. Yung 15 mil na yun, pag napalago mo, tumutubo na yun sa isang araw siguro, mga pinakamababang estimate na natin, 500. Ikaw na mga siwa, ikaw na muna magtao. Kung ano man yun gusto mong mangyari, kung ano mang negosyo yan. Yung 15 mil na yun, maganda na panimula yun ha. Ngayon tutubo yun ng 500 a day. Linis yun, less mo na mga expenses doon. Yung 500 a day naman, 15 mil lang isang buwan. Sabi mo lang yun, magtiyaga ka, magsikap ka, at pagbukusan mo talaga. Meron kang 15,000 monthly. Oh. 500 a day yun ha. Makalipas ang 10 taon o 10 buwan, yung 15,000 mo, 150,000 na yun. Bali, 2 taon ka na halos nagnenegosyo. Ano ka na? 20 months. 20 months ka na nagnenegosyo. Yung 150,000 mo na yon, pwede mo uli isimula yon sa isang negosyo. Sumugal ka na rin ng iba pang negosyo. Oh. Gaano ka lupit yun? May 100,000 ka, 150,000 na panimula. Sa loob lang ng 2 years yun ha. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na ang pag-angat mo na, ang pagbabago. Ano pa ang hanapin mo? Nagsimula ka lang sa 50 pesos araw-araw. Eh di ibig kong sabihin, kapag gusto, may paraan. Kung ayaw, patay na ang kabayo. Ako, ayaw nyo akong tanongin kung saan ako nagsimula. 50 rin. 50 araw-araw din. Sinimulan ko yan. 50 araw-araw. Nung nakaipon na ako, nilakihan ko pa ang puhunan.
Dati nagpapa-order lang ako ng sa lubong natin si Tigas. Shout out kay Tigas. Dati nagpapa-order lang ako ng 20 piraso. Kasi puhunan ko nasa ano lang, nasa 5,000 lang puhunan ko. 5,000. Pa-order tayo ng 20 piraso. Makalipas ang 10 araw, nag-30 tayo. Makalipas ang isang buwan, nag-40 tayo. Makalipas ang isang taon, naging 70. Tapos syempre kumuha na tayo ng permit dahil negosyo na yun, malaki-laki na ng konti. Naging 100, naging 170. Syempre, di ngayon nakakatulong na ako ng mga walang trabaho. Halimbawa, hindi naman sa pagmamayabang, ang empleyado ko'y dalawa. Isa ang 750, tapos isa ang 650. Pula boss, 200. Gas muna tayo. Mahirap matuyuan ng gas. Bihira ko namang gamitin to. Pag absent lang sila, yun yung mga malalapit na customer, yun ako nang bahala dyan. Iyakang-iyaka ko na. 200, ano na to? Siguro mga isang buwan na to. 200. Next deliver, shout out Glace Villamedi. Dito tayo kay Glace. Putulin na muna natin dahil magkakalkyo tayo.